Isa sa mga pumutok na balita sa defense news nito lamang nakaraang Marso hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na isang mandaragat ng Pilipinas na miyembro ng Philippine Navy ang nagtamo ng matinding binsala ng harangin ng mga pwersa ng China sa isang misyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa resupply mission ito sa nakasadsad na barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kinumpirma mismo ito noon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ng mga opisyal ng Pentagon sa kanilang naging payag sa mga pangunahing media board sa buong mundo. Ang misyon ng Armed Forces of the Philippines noon na muling gumawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre LT-57 na naging outpost ng mga nakabantay na tropa ng Philippine Marines sa Sikan Tomas Shoal ay nagdulot din ng binsala sa tatlong barko ng Pilipinas, kabilang na dito ang dalawang fast craft riverine patrol boat mula sa Philippine Navy, isang high-speed boat mula sa Philippine Coast Guard at ang barko nito na BRP Bagakay, kung saan dito nakaimbak ang mga daladalang supply para sa mga tropa na nakastasyon sa BRP Sierra Madre. Ang mandaragat ng Pilipinas na isang crew ng Philippine Navy ay malubhang na sugatan sanhi ng pagkaputol ng isang daliri nito bilang resulta ng delikado at sinasadyang paggamit ng mga sasakyang pandagat ng People's Republic of China ng mga water cannon, pagrampa, pagharang at paggampas ng mga nakakasugat na bagay tulad na lamang ng mga bulo sa mga tropa ng Pilipinas. Hindi lamang dito nagtapos ang insidente kung saan kinuha pa ng mga Chino ang mga importanteng bagay na dala ng mga tropa, kabilang na ang mga hawak nitong mga baril na ayon sa International Society, isa itong uri ng pagnanakaw sa karagatan. Ito ang ikatlong pagkakataon ng mga tauhan ng pinagsanib pwersa ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nasugatan ng mga pwersang Chino sa kanilang mga misyon na muling mag-supply sa marine outpost sa Sikan Tomas Shoal. Ang tampok sa West Philippine Sea ay naging lugar ng maraming insidente sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ang mga engkwentro na ito ay lumaki na hanggang sa lumala ang mga pinsala sa mga tauhan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kung saan ang unang naiulat na insidente ay kinasugat ng 4 na mandaragat sa panahon ng isang misyon sa muling pag-supply nito noong Marso. Bagamat hindi tinukoy ng payag ng Armed Forces of the Philippines kung aling mga sasakyan dagat ang sangkot ng China at ng Pilipinas, pero si Ray Powell, director ng Sea Light Project sa Gordon Nutt Center ng Stanford University para sa National Security Innovation, ay tinukoy na ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Bagakay na lumalayag sa paligid ng Sikan Tomas Shoal ay siya ang pinunterya ng mga tauhan ng People's Liberation Army Navy ng China. Sa nasabing shoal ay agad na dinagsa ng mga sasakyang pandagat ng China ang naturang barko ng Philippine Coast Guard. Walang ibang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nakita sa mga maritime trackers na naiulat na oras ng insidente. Pero nagpalabas ito ng mga high-speed rubber boat para iatid ang mga supplies na nakaalaan sa mga tauhan ng Philippine Marines na nakadeploy sa nasabing marine outpost sa BRP Sierra Madre. Habang isinangguni ng Pentagon ang mga mahalagang balita na ito sa gobyerno ng Pilipinas para sa karagdagang mga detalye, ang Maynila ay hindi naglabas ng mga imahe o timeline ng mga kaganapan mula noong mangyari ang naturang insidente. Nang harangin ng China ang mga nakaraang resupply mission, mabilis na naglabas ng mga larawan at video ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng National Task Force para sa West Philippine Sea, sa mga lokal at badyagang mga mamamahayag na hindi siya makapagkomento sa insidente dahil ito ay isang operasyon ng Armed Forces of the Philippines. Unang iniulat din ng Chinese state media ang insidente noong Lunes ng umaga ng buwang ding iyon at binigyan nila ng katwiran ang paggamit ng control measures laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas bilang ayon sa kanilang sinusunod na batas at gabay ng kanilang ipinagmamalaking 10-dash line. Sinabi ng China Coast Guard na nilabag ng Philippine Resupply Vessel ang International Regulation for Preventing Collision at Sea at naging sanhi ng banggaan. Ayon pa sa tagapagsalita ng Chinese Communist Party o CCP, ang pananagutan para sa nasabing insidente ay nakasalalay sa panig ng Pilipinas dahil kitang-kita naman yumano sa kanilang inilabas na mga video sa nasabing insidente
ay Pilipinas ang bumangga sa kanilang mga barko na nagbabantay sa South China Sea. Isa raw ito sa mga mapanganib na ginawa ng Pilipinas, kaya hindi nila ito palalampasin at sa oras na magkaroon ulit ng banggaan sa kanilang mga sasakyang pandagat laban sa Pilipinas ay gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Maipagtanggol lamang nila ang kanilang mga karapatan na naaayon sa batas at 10-dash line. Samantala, inilabas ng gobyerno ng Pilipinas mula sa National Task Force for the West Philippine Sea na ang mga barko mula sa People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay nagsagawa ng delikadong maniobra. Gayunpaman, walang binanggit na napinsala sa mga tauhan ng Pilipinas sa pagpapalaya. Iginiit din sa naturang payag ng gobyerno ng Pilipinas na binangga at hinila ng mga puwersa ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, bagamat hindi malinaw kung hanggang saan naganap ang huli sa insidente. Ito ang unang naiulat ng pagkakataon ng Chinese towing o tinutukoy bilang paghila, pagtulak o pagakot sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa kanilang mga alitan sa West Philippine Sea. May mutual defense pact ang Manila at Washington na maaaring magkabisa kung sasalakayin ng mga puwersa ng China ang Philippine Armed Forces o Philippine Coast Guard personnel, mga sasakyang pandagat nito at lalong-lalo na ang mga marine outpost at mga isla na kontrolado ng Pilipinas. Muling pinagtitibay ng Estados Unidos na ang Artikulo 4 ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty ay umaabot sa mga armadong pag-atake sa sandatahang lakas, pampublikong sasakyan pandagat o sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, kasama na ang mga Coast Guard nito saan man sa South China Sea. Samantala, inihayag ang China na naging matagumpay ang kanilang mga ginagawang hakbang sa pagpigil sa mga tropa ng Pilipinas na magkaroon ng pagkakataong makapaglayag ang mga sasakyang pandagat nito sa South China Sea at isa ito sa kanilang mga mandato na makukuha nila ang lahat ng kanilang mga pag-aaring isla at atol sa mga nasabing contested area base na rin sa kanilang 10-dash line guidelines. Mismong ang kanilang supreme leader na si Xi Jinping ang nagbigay parangal sa mga crew at opisyal ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at ng kanilang militia support vessels at kabilang na dito si Li Zuoqing na ipinagmamalaki ng China na siya ang nakaputol ng daliri sa isang tauhan ng Philippine Navy. Kinilala ng kanyang mga kababayan sa probinsya ng Xinjiang, China ang ginawa nitong kabayanihan na protektahan ang China laban sa mga dayuhang manlulupig tulad na lamang ng Pilipinas. Hindi raw sapat ang pagputol lamang ng daliri sa mga nanghihimasok sa mga nasasakupang karagatan ng China, kundi dapat raw makulong ang mga ito na naaayon sa batas ng komunistang bansang China. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.